Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat. Muling nagbalik sa White House si Donald Trump bilang pinakabagong Pangulo ng Estados Unidos at maraming mga bansa ngayon ang umaasa na mas magiging malaki pa ang magiging tulong sa kanila ng Amerika. Kabilang sa mga bansang ito ay ang Pilipinas na matagal ng kapanalig ng Estados Unidos. Amerika ang nagsisilbing moderato at tagapagtanggol ng Pilipinas noon pa man at pinaninindigan nila ito hanggang sa kasalukuyan. Ayon sa maraming mga eksperto, marami umano ang magbabago ngayon na si Donald Trump na ang bagong Pangulo ng Estados Unidos sa relasyon nito sa Pilipinas. Ang mga pagbabago umano na ito ay malaki ang kinalaman sa mga nasimulan ng mga aksyon ni Donald Trump noong una itong maupo at sa kanyang unang termino bilang Pangulo ng Estados Unidos. Mula pa man noong unang nanungkulan si President Donald Trump ng Estados Unidos, naging malapit na ang ugnayan nito lalo na noon sa administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Subalit marami ang nagsasabi na marami umunong magbabago ngayon na siya na muli ang bagong Pangulo ng Amerika. Kabilang sa magiging pagbabago na magaganap umano sa pag-upo ni Trump ay ang maaaring pag-withdraw ng mga tropa ng Amerikano sa ating bansa, pagbabago sa mga kasunduan na nasasaad sa Mutual Defense Treaty at kung ano-ano pa. Subalit ang mga pagbabago na ito ay hindi gaano makakaapekto sa relasyon natin sa Amerika. Hindi pa lubusang inilahad ni Donald Trump ang kanyang mga totoong plano para sa Pilipinas, pero marami naman ang umaasa na mas magiging kapaki-pakinabang pa ang bagong administrasyon ng Amerika para sa gobyerno natin. Ayon sa pinakahuling pahayag ng ating gobyerno, makakaasa umano tayo na magpapatuloy ang ginagawang pagtulong sa atin ng Amerika sa kabila ng pagbabago ng administrasyon nito. Republicans man o Democrats ang manalo, pareho palang hindi sang-ayon ng mga partidong ito sa ginagawang kalokohan ng China sa South China Sea. Mas naging matibay ang relasyon sa pagitan ng Amerika at Pilipinas dahil na din sa naging ugnayan at usapan noon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ni US President Joe Biden. Nagkaisa kasi ang dalawang leader na ito na panatilihing malakas ang presensya ng ating bansa sa South China Sea. Sa administrasyon ngayon ni Pangulong Marcos Jr. ay mas nadagdagan pa ang mga base ng Amerika sa loob ng ating bansa. At karamihan sa mga bagong base na ito ay nakaharap sa West Philippine Sea na kung saan naroroon ang mga artificial na isla ng China na sa ngayon ay mga military garrison na nila. Kung matatandaan, nag-propose noon ng Amerika ng nasa $128 million sa gobyerno ng Pilipinas upang mas mapaganda pa ang mga bagong base habang naglaan din ng nasa $500 million para naman sa pagpapamodernisa ng ating puwersang militar at Philippine Coast Guard. Umaasa ang Pilipinas na ang lahat ng mga ito kasama pa ang Joint US-Philippine Maritime Exercises na nagsimula noon pang nakaraang taon ay magpapatuloy sa administrasyon ni Donald Trump. Kung magkaroon man umano ng mga pagbabago ay maliit lamang ang mga ito at tiyak na mas makakaganda pa din ito para sa ating bansa. Noong nakaraang administrasyon ni Donald Trump sa Amerika, sinabi niya na handa siyang saklolohan ang ating bansa sa oras na atakihin tayo ng anumang bansa sa ating sariling teritoryo sa South China Sea sa tulong na rin ng 1951 Mutual Defense Treaty. Kilalang hindi kasundo ng Amerika ang China lalo na noong panahon ng panunungkulan ni Donald Trump. Ayon kay Trump, sa kanya umunong pagbabalik sa pwesto, mas itataas niya ng hanggang 60% ang taripa para sa mga produkto ng China. Isa din kasi si Trump sa nanggigigil sa China dahil sa pag-angkin nito sa halos buong South China Sea. Noong Hunyo 2020, opisyal na tinutulan ng administrasyon ni Trump ang halos lahat ng mga inaangking teritoryo ng China sa South China Sea at sinuportahan din niya ang Arbitral Award sa atin noong taong 2016. Mas pinalakas din ng Amerika ang kanilang military cooperation sa mga bansa sa rehiyon at kabilang na nga dito ang bansang Pilipinas sa pamamagitan ng mga joint military exercises at pagpapatibay ng Mutual Defense Treaty. Pagdating naman sa mga artificial na isla ng China na nakatayo sa ating mga teritoryo, nagpataw siya ng sanksyon sa mga entity at mga individual na sangkot sa pagpapatayo ng mga ito. Ipinakita ng administrasyon ni Trump ang mas matinding pagtutol sa mga inaangking teritoryo ng China sa West Philippine Sea at mas pinatibay nito ang relasyon ng iba pang mga bansa sa rehiyon.
Kaya ang tanong kung tutulungan pa rin ba tayo ni Trump laban sa China, ngayon na siya ang bagong Pangulo ng Estados Unidos, ang sagot ay isang malaking oo. Narito ang ilang maaaring maging aksyon o ipagpapatuloy ni Donald Trump para sa Pilipinas na kanyang mga naging aksyon noong panahon ng kanyang administrasyon. Una ay ang pagpapatuloy ng Freedom of Navigation Operations. Pangalawa ay ang pagpapalakas ng diplomatic support. Ito ay nangangahulugan ng pagpapatuloy niya ang pagkontra niya sa mga ginagawang pangangaki ng China ng ating mga teritoryo sa West Philippine Sea at pagsuporta niya sa arbitral award sa ating bansa. Pangatlo ay ang pagpapatibay ng military cooperation. Ito ay sa pamamagitan naman ng mas marami pang mga joint military exercises sa pagitan ng Pilipinas at ng Amerika. Ikaapat ay ang pagpapatupad ng economic sanctions. Maaring mas palawakin pa ni Trump ang pagpapataw ng economic sanctions laban sa mga Chinese entity at individual na sangkot sa pagtatayo at militarisasyon ng mga artificial na isla sa West Philippine Sea. Ikalima ay ang pagbibigay ng defense assistance tulad ng military hardware at technology upang mas palakasin ang depensa ng Pilipinas. Ngayon na si Donald Trump na muli ang bagong Pangulo ng Estados Unidos, maaaring mas palakasin pa niya ang kanyang mga naging patakaran at aksyon mula sa kanyang natapos na administrasyon. Sa pagkakaluklok ni Donald Trump bilang bagong Pangulo ng Amerika, marami-raming magbabago at tiyak na maraming mga bansa din ang hindi magugustuhan ng ilan sa mga pagbabagong ito. Pero nakatitiyak ang Pilipinas na marami sa mga pagbabago na ito ang ating mapakikinabangan. Ang bansang China na kilalang kalaban din ng bansang Estados Unidos. Isa lamang ngayon ang naiisip nila ngayong si Trump na naman ang nakaupo sa White House. At yun ay ang pagtaas ng kanilang taripa. Ang pagkakapanalo ni Donald Trump ay nangahulugan ng maraming problema para sa Beijing. Kung matatandaan noong unang termino ni Trump bilang Pangulo ng Amerika, siyang nagpasimula ng trade war laban sa China at sa pagkakapanalo ni Trump ay tiyak na mas lalala pa ang away nilang ito. Una nang nangako si Trump noong panahon ng kanyang pangangampanya na magkakaroon ng second phase ang trade war laban nila sa China. Dahil dito ay tiyak na kinakabahan ngayon ng malala si Xi Jinping. Tiyak na hindi masaya si Jinping sa pagkakapanalo ni Trump na halata naman sa kanilang inilabas na pahayag matapos nitong manalo. Sa inilabas na pahayag ng China, walang nabanggit na pagbati para kay Donald Trump at sinabi lamang nitong kapayapaan ang nais ng bawat isa. Halos alam naman ng marami at mahahalata din na ang bansang Estados Unidos at Pilipinas ay may malapit na ugnayan. Mas pinatibay pa ang alyansa ng dalawang bansang ito nang dahil sa mga nangyari noong unang panahon na kung saan tayo ay napasailalim sa pamahalang Amerikano. Ang Amerika at Pilipinas ay kasalukuyan ding pinaiiral ang kanilang Mutual Defense Treaty na nilagdaan noon pang taong 1951. Ang Mutual Defense Treaty ay nangangahulugan na ang mga bansang Estados Unidos at Pilipinas ay poprotektahan ng isa't isa sa oras na may mga nanghihimasok o umaatake sa kanilang mga teritoryo nang walang kaukulang permiso. Minsan nang pinaalis ang mga base militar ng Amerika sa Pilipinas, subalit dahil sa marami ng nagdaang administrasyon, tila nagbukas na naman ang pinto para sa kanila upang magpaabot sa atin ng tulong. Sa ngayon ay muli na naman silang nakapagpapatayo ng mga base militar sa iba't ibang panig ng ating bansa. Ang kasunduan ng Amerika at Pilipinas ay nasa ilalim pa din ng EDCA o Enhanced Defense Cooperation Agreement. Nilagdaan ng EDCA noong 2014 sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Napapaloob sa kasunduang ito ang pagtatayo ng military facilities ng Amerika at paglalagay ng kanilang mga gamit, sakyan at mga tropa pero on rotational basis. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang pagsasanay sa pagitan ng mga sundalong Amerikano at Pilipino at isa dito ang tinawag na Cope Thunder 2023 o Air Force to Air Force exercise. Ayon sa Philippine Air Force, nasa 10 klase ng air assets ng Amerika ang kasali sa pagsasanay kabilang na ang F-22 Raptor ng US Air Force. Sa mga lumabas din na balita, may 4 na bagong base ng Amerika sa Pilipinas ang itinayo sa hilagang bahagi ng Luzon upang makatulong sa maayos na pagpigil ng Amerika sa China. Partikular na pagdating sa air superiority. Ang mga bagong base na ito ng Amerika na nasa hilagang bahagi ng Luzon ay napakahalaga upang maging dominante ang Amerika pagdating sa himpapawid sa South China Sea. Para sa China, malaking delubyo ngayon ang paparating na si Donald Trump na ang bagong Pangulo ng Estados Unidos. Hindi na lamang kasi sila maapektuhan pagdating sa pagpapakadominante nila sa South China Sea, kundi malaki din ang magiging epekto nito pagdating sa pagbagsak ng kanilang ekonomiya.